Meron ako alam dito, pero pigilan mo ako, baka masabi ko. Ayoko sabihin eh. Hindi pwede sabihin, I'm not allowed to say. Banatbay, magtimpi ka ha, magtimpi ka Banatbay. Wala kang karapatang magsalita tungkol dyan. Ha? Sige na nga, nangako ka pa naman. Ay, tumisik tuloy. Nangako ka pa naman na hindi mo sasabihin at hindi mo ibabalita sa Banatbay Live. O di sige. Hindi ko sasabihin kung ano pinag-usapan nila. O ito na, pag-usapan na nga natin to. Kasi nagkita-kita po si Pangulong Duterte at saka si dating Pangulong GMA. At nagpunta nga din si Pangulong GMA kay Leni Robredo naman. Naku po. Sige na, pag-usapan na natin ang kabahagya ito. Inengganyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ni dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Arroyo na maging aktibo muli sa politika. Ayon yan kay Senador Bongo. Sa larawang inilabas ng Senador noong Sabado, nung una, yung mga pinag-uusapan to, sinasabing nakita lang daw. It was just a... wala lang, kwento-kwentuhan lang daw. Hindi, sige. Hanggang ngayon, medyo may lumabas ng balita. May lumabas ng balita na iniengganyo daw ni Gloria Macapagal Arroyo ang dating Pangulong Duterte na maging aktibo muli sa politika. Nako po, patay tayo dyan. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng engganyo na maging aktibo sa politika? Ibig bang sabihin nito ay tumakbo muli sa anumang posisyon si Pangulong Duterte? Naku po O maaari namang maging aktibo in a sense na tandaan ninyo, si Pangulong Duterte ay meron pa rin pong partidong kinabibilangan at itong partido na ito ay malakas pa ang command pagdating sa mga local government, even sa mga kongresista. Yun ba ang isa sa mga ibig sabihin na maging aktibo pa muli sa politika? Ibig sabihin, makialam na sa nangyayari sa politika? Dahan-dahan lang, Banatbay. Baka mabitawan mo yung Doon nga sa aking post, sinabi ko doon, alin dito sa tatlo ang pinag-usapan ng Pangulong Duterte at si dating Pangulong Arroyo? Ano ang pinag-usapan nila? Tungkol ba ito sa kawalangyaan at kakapalan ng muka ni Tambaluslos? Oy. Bakit ko nasabi yun? Tandaan ninyo, nagkaroon ng hidwaan between Gloria and Tambaluslos. Kaya nga biglang nag-resign, 'di ba, si Vice President Sara Duterte dahil dinemote si Gloria Macapagal Arroyo nang without informing the Vice President. Alam naman natin magkakapartido 'yan. Kaya nga ang sabi niya Tambaluslos, 'di ba? So, ito kaya ay tungkol sa pagiging abusado, greedy ni Tambaluslos, hindi lamang sa budget. Kasi kung matatandaan ninyo, pinag-usapan na rin natin ito. Diba? Huwag niyong kakalimutan yung mga pinag-uusapan natin. Kasi ito, mga A1 information ito Pinag-usapan na natin na maraming naaasar ng mga kongresista dahil nga masyadong nagiging greedy daw ang pamumuno ni Tambaluslos sa Kongreso. Alam naman po natin pagdating sa budget, malakas ang kapangyarihan ng isang Speaker of the House. Bakit to? Siya talaga ang nag-aayos ng budget ng mga kongresista, yung kanilang mga quote-unquote proposed project. Yung mga, alam naman natin, yung mga walang katapusang flood project at rock netting project, yung mga yan.
ang nagdi-decide kung ikaw ba ay mabibigyan ng proyekto o mabibigyan ka ng allotment sa project mo, walang iba kung hindi si Tambaloslos at saka si yung sa appropriation, di ba? Si Zaldico. Kaya nga may mga nagsasabi, kinikwento noon, di ba? Madalas ko ng kwento ito sa inyo. Marami na ang naiinis na kongresista. Kaya nga napraning na ho yan eh. Napraning na ho yan si Tambaloslos at napraning na ho yan dahil sa akala niya ikukudita na siya kaya niya binaba at kanyang alam mo yung pinakita yung kanyang power sa pamamagitan ng pag-demote dito kay Gloria. Kaya lang bumuelta. Di ba? Bakit? Pinagtanggol ni Sara Duterte. Kunwari bati-bati pa sila. Kunwari. Ngayon, nasundan yan. Baka akala nyo, yung mga kongresista lang ang nagsabi niyan. Nasundan yan! Sino pa? Nasundan yan ni Mayor Magalong, di ba? Nasabi niya, talagang itong mga kongresista na ito, abay, tumataas na ang mga porsyento. Kung dati, maliit lang, ngayon, malaki na. Tapos, ang binabawasan na yung ating mga uniform personnel, ang pensyon ng uniform personnel. Sa madaling salita, yung issue dyan kay Tambaloslos ay marami na hong lumalabas. Iba-ibahang partido na ang naglalabasan. Ibig sabihin, iba-iba ho ng area. Hindi na ho yan iisang kalaban. Ibig sabihin, marami na ho nagsasalita. At eto na naman, si Gloria na mismo ang lumapit sa Pangulong Duterte. Naku po. Tandaan natin, tandaan natin. Dalawa ang masasabi nating malaking paksyon diyan sa Kamara. Walang iba kung hindi ang mga paksyon ni Gloria, which is yung Lakas, at ang partido ng ating Pangulong Duterte na PDP. Yan ang mga malalakas dyan. Okay? Kasi baka sinasabi nung iba, partido rin naman ni Romualdez yung yung Lakas. Oo, pero tandaan natin, mas sinusunod dyan si Gloria at walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte, di ba? Kesa kay Tambaloslos. So, posible ba na kaya nagkita may pinaplano diyan sa Kamara? Ito kaya ay ang pagpapatalsik sa Speaker of the House? Kasi tandaan nyo, that's a legal process in the House. Anytime, pwedeng pwede silang mag-raise ng change of leadership. Pag nawala na ang confidence ng mga kongresista, hindi natin alam, tandaan ninyo, pag mga ganyang picture, di ba? Malakas ang impact niyan sa Kamara. Nako, pag nakita nila yan, nako po, nagsama na. So pag ito nagbigay ng command at sinabing it's time to replace the Speaker of the House, nako po. Tandaan ninyo, ang Speaker of the House din na may hawak sa budget ng mga executive branch agencies, mga tulad ng mga departamento, DSWD, DOLE, lahat. So ibig sabihin, kontrolado ng Speaker of the House ang mga budget na yan. Tandaan ninyo, pagdating sa mga local, ibig sabihin yung mga probinsya, minsan, di ba, alam naman natin mga kongresista, ginagamit ang mga departamento ng ating gobyerno para makatulong. Tapos, ipapaskill nila yung pangalan nila doon. Yung mga tupad-tupad. Yung mga tupad, alam mo, aminin na natin, wag na tayo magtarantaduhan. Mula noon pa, dekada na ginagamit niya, lintik na tupad-tupad na yan eh. Tupad, kung hindi man tupad, iba pangalan, DSWD, yung mga yan, ginagamit yan ng mga ilang kongresista o ng mga local executive tulad ng mga mayor para tulungan, quote-unquote, kuno yung mga tao. Pero dapat national yun, di ba?
Pero actually, ginagamit siya ng mga local. So, tapos meron silang ano dyan. Kunwari, mamimigay ng ganito, ganire. Tapos, yung mukha nila nakapaskil. Yung parang kay Abby Binay, di ba? Ganon, di ba? Nakapaskil. Kahit budget ng taong bayan, mukha nila nakapaskil dyan. Malamang sa... Naku, ayokong masabi. Next topic na nga tayo. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang, merong mga nasasagasaang kongresista. May mga nasasagasaang opisyalis ng ating gobyerno. Na ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno upang tumulong. Tapos, pinakikialaman itong Speaker of the House at sinasabi niyang huwag niyong tulungan ito, huwag niyong tulungan. Tandaan niyo, hawak ko ang budget. Budget ninyo ngayong taon at susunod na taon, hawak ko yan. Pwede kong ipitin yan kung gugustuhin ko at gusto ko lang ang tulungan niyo yung mga kaalyado. Naku po, patay tayo dyan. So, isa yan sa mga teorya ng mga ibang tao kung bakit nagkita-kita si Gloria at saka si, tandaan nyo, si Pangulong Duterte. Ano naman ang kinaugnayan ni Soto? Tandaan nyo si Soto, hindi mo rin matatanggal ang kanyang influensya pagdating as a dating Senate President po yan. Sa tingin ko, shoot naman yan sa susunod na election sa 2025 na maaari hindi ko sinasabing ito na mangyayari, maaari na bumalik na Senate President yan. Naku po. Magkakayarihan na talaga ito. Kaya exciting itong 2025 na election kasi diyan malalaman talaga kung tatagal pa itong ating... Nako, ayoko na. Hirap ng buhay natin. Alam mo talaga minsan parang pag ako kinikwentuhan, ayoko na lang makinig Kasi baka alam mo yun, pag may alam ka, lalo pang mandadudulas ka. Di ba? Ang hirap Hirap talaga. Basta ganito na lang. Kung impeachment man ang binabago, pinag-uusapan, merong kailangan yan, proseso. Tandaan niyo yan. Pag impeachment, ha? Okay? Bakit to? Hindi may impeach ang presidente nang hindi napapalitan ang Speaker of the House. Yun ang lagi natin tatandaan. Pagka, alam naman natin, si Marcos at saka itong si Speaker of the House, magkamag-anak yan. Diba? Alam natin, ganun sila ni Ma'am Shi, alam natin na ganun yan. Hanggang hindi napapalitan ang Speaker of the House, malabong ma-impeach ang presidente. So, yun na yun. Bahala na kayo mag-isip kung ano sa tingin ninyo. Hindi, sinasabi ko lang, kinikwento ko lang naman. Okay? So, eto kaya ay impeachment ni Pangulong Marcos? I'm not sure. Eto kaya ay pagpapalit ng speaker? I will neither confirm nor deny. Kasi nga, di ba, meron pa nga kwento-kwento dyan Sabi nga nung isang kwago, hindi ko na lang papangalanan. Sabi nung isang kwago, di ba, na yung mga ni-raid daw, di umano. Moro-morong raid lang daw yon. Bakit, kanyo? Kasi, parang yung ni-raid daw ay pagmamay-ari daw din, di umano, ni Tambaloslos.
Diba? Kaya marami talagang medyo nayayanig. Kasi parang lokohan ang mga raid na nagaganap. Lokohan, yung mga ganyan. Hindi natin alam kung ano mangyayari talaga. So, basa-basa na lang tayo. Basta ganito lang ha. Ganito lang ang lagi ko sasabihin sa inyo ha. Ganito ko lang sasabihin. Si Pangulong Duterte, mahal niya ng bayan niya. Pag alam niya nagkakamali, talagang hindi niya mapipigilan. Hindi niyo mapipigilan si Pangulong Duterte na ipaglaban ang bayan natin. Hindi niyo mapipigilan si Pangulong Duterte na gumalaw kung sa tingin niya talagang kakailanganin na at naaapi na ang mga Pilipino. At higit sa lahat, pagka nakikita niyang lumalala na ang droga sa ating lipunan. Yan po ang sigurado kong bagay na hindi mapipigilan ni Pangulong Duterte na makialam na. Yon! Diba? Kaya nga sabi ni Pangulong Gloria, di umano, according to SBG, sabi sa news na to, iniingganyo ni Gloria si Pangulong Duterte na makialam na. Ayun. Na pumasok na sa politika. Kitang magkakasama sila nina Arroyo at Duterte. Gayon din nina dating Executive Secretary Salvador Medialdea at dating Senate President Tito Soto. Pagbabalik tanaw at masayang kamustahan daw ang nangyari sa nasabing pagtitipon. Ayaw, no? May masayang pagtitipon daw. Pero ang sinasabi, basta sa balita, iningganyo ni Gloria na maging aktibo sa politika. Ano yung engganyo na yun? Ano yung aktibo na yun? Ayan, dyan tayo magkakadalihan. Kaya magkakaalaman. Sabi nito ni Sia, kung hindi ma-impeach ang presidente, kudita na lang or people power na lang. Wag tanggalin mo yung S. Pag people, ano na lang, marami na yan. People power. Wala na S, people's power. Mahirap yun. Sobrang dami na yan. Biro lang. Totoo po. Yan ang sinasabi ng iba. Kung talagang naaapi na ang taong bayan, yan ang panawagan ng iba. Actually, marami na marami na nananawagan dyan na magkaroon talaga ng mapayapang revolusyon na naaayon sa ating konstitusyon. Okay, actually, kasama naman po yan sa ating batas na ang nasusunod talaga dapat ay ang taong bayan. Kung darating tayo siguro dyan, okay? Darating siguro tayo dyan pag tamang panahon na. Ewan ko lang kung ngayon kaya lang kasi talagang nagiinit na ang ulo ng meron niya ako narinig, ganun na lang, puputok na daw talaga ang bulkan. Oo. Ganun na lang, puputok na daw talaga ang bulkan. Sabi ko nga, delikado ito.